sobra ay makakasama sa inyong katawan. Dapat ay nasa katamtaman lamang. Ingatan ninyo ang inyong katawan. Amen. Good morning mga kapatid. Sa mga tao, majority ng mga tao na walang pagkilala sa Diyos, pag may namatay, sinasabi, makikita na niya si Papa Jesus. Ginawa pang Papa si Jesus eh. Kasi wala silang kaalaman gano'n. Hindi nila nalalaman, iisa pa lang ang nasa langit nakasama ng Ama. Si Jesus Christ pa lang nakaupo sa kanang trono. At hindi lahat makakakita sa Diyos. Kaya kailangan i-attain natin na tayo yung makakita sa Diyos. At ang nakakita sa Diyos, ang anak ng Diyos, si Kristo na kanyang kinalulugdan. So sino pa makakakita sa Diyos? Yung mga anak ng Diyos, tayo na yun. So kinakailangan kalugdan din tayo, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Paano tayo kalulugdan ng Panginoong Hesus? Ng Ama, kailangan maging busilak ang puso. Hindi ka pakunwari. Hindi ka peking Kristiyano. Lahat ng kalooban ng Diyos, sinusunod mo. The best of your ability. Sa lahat na makakaya mo. Magsusumikap ka sundin lahat. Ito nga simple-simple, pagsamba sa Espiritu at katotohanan eh. Alam niyo ba, naramdaman ko na naman ang sikay ng glory ngayon? Naramdaman niyo ba? Kawawa yung wala dito eh. Hindi nila nararanasan ng sikay ng glory. Ito'y pahapyaw lang to ha. Sundot lang ng Diyos sa atin, maramdaman natin siya. Kasi sa langit pa natin mararanasan talaga ang tunay na kaligayahan, ang glory of God. Face to face. Makikita natin ang Diyos face to face. Katulad ng Panginoong Hesus, face to face. Eh kaso, dito pa nga lang, sabi ng Bible eh, huwag niyong pababayaan ang pagsasama-sama. Yamang nalalaman na natin na napakalapit na ng araw. Eh di ba malapit na? Ba't pinababayaan mo pagsamba? Nasa comfort zone ka, nasa zoom up ka. Baka mama, ma-zoom ka dyan. Mag-a-assume ka. Mag-a-assume ka na ikaw anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Kailangan kalugdan tayo ng Diyos. Maging busilak ang puso. Walang pakunwari. Minsan na nga lang tayo mabubuhay, mapukunwari ka ba? Minsan lang itong pagkakatawag, isa lang ang pag-asa. Minsan lang ang pag-asa. Minsan lang ang pananampalataya. Minsan lang ang buhay. Tapos magpapakatanga ka ba? Nagsusumiksi ka doon sa kwarto mo habang nasuma ka, baka nanonood ka pa ng TV. Dalawa ginagawa, o naglalaro ka pa ng computer. Habang nasa suma ka, kunwari, nagwo-worship kuno ka. Hindi ganun. Sabi ng Diyos, huwag niyong pababayaan ang pagsasama na hinahanap hamat ng Ama, ang sasamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Totoong sinasamba mo sa Espiritu. Bakit natin nararanasan ang Holy Spirit? Because of the Holy Spirit guidance in our spirit. Anak ka ng Diyos. Ang Espiritu mo nagpapatotoo, anak ka ng Diyos. Ano sabi sa Bible? Matthew 5:8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O so pag hindi malinis ang puso mo, peki ka Kristiyano, hindi mo makikita ang Diyos. Ang makikita mo, kasama ka ng mga unbeliever, pupunta sa impyerno. Ano makikita mo? Ang face-to-face na makikita mo doon, apoy. Tapos, ang face mo covered ng uod. Your face ay covered ng uod yung face mo. Ang face-to-face mo doon, apoy. Hindi katulad dito, pag napunta ka sa langit, makikita natin ang tunay na itsura ng Ama. Yun ang pinananabikan ko eh. Ano kaya itsura ng Ama? Kasi, pinapakita lang sa Bible, nagniningning na mga gems. Para daw mga gems na nagniningning ang paligid, nasa trono niya, nakaupo. At isa lang ang nakakita sa Diyos, si Jesus Christ pa lang. Kaya kailangan i-glorify the body. Kasi pag nag-glorify tayo katulad ni Kristo, pwede na natin makita ang Ama. Kasi pag hindi ka glorified body at makikita mo ang Diyos, mamamatay ka. Hindi pwedeng magpakita ang Diyos sa iyo ng face to face. Mamamatay. Hindi mo kaya yung glory of God. Kaya nga doon, wala nang araw sa langit, sa New Jerusalem eh. Ang ilaw doon, si Kristo na at ang Ama eh. Napakaliwanag doon. Tapos, ang titirhan mo pa, napakaliwanag din. Parang bubog na pure gold, na parang bubog daw kung parang salamin.
Tapos ang pader mo doon, puro gems. Sapphire, emerald. Tapos ang gate mo doon, puro pearls. Tapos open yun, malambubong yun, open yun. Tapos may bahay ka doon. Nakatira ka doon sa bahay na yun. Tapos nasa gitna doon yung garden of God. Yung paradise of God. Nandun yung puno ng buhay. Nagbubunga yun every month. Pwede tayong manginain doon. Magchika-chika tayo sa paligid doon. Pwede tayong kumain ng bunga doon. Habang nandun sa gitna din ang trono ng Ama at ni Kristo. At may trono din tayo doon. Ang kagandahan, kita na natin ang Ama. Kasi ang unang makikita pa natin si Kristo eh. Pag nakita mo ng face-to-face si Kristo, magiging katulad ka ni Kristo. Tapos, pagdating doon sa langit, isusuko na ni Kristo ang paghahari sa Ama, makikita natin ang Ama. Ang mga taong hindi pinalad o nasumpa, hindi nila makikita kahit minsan ng Diyos. Kasi hindi sila naging masunod tayo, binigyan ng chance. Ngayon yung chance na binigay sa'yo, ay wag kang maging hangal. Maging busila kang puso mo. Kasi without holiness, you cannot see God. Tandaan niyo yan. Hebrews 12:14. Alam niyo ba na kapag yung malapit na tayo mag-worship, ang pinagpipray ko lagi sa ko, Lord, hindi ko na nararanasan yung sigay na glory. Paramdam mo naman ng presensya mo sa amin. Yun lang naman ang gusto ko. Yun lang ang kaligayahan ko sa buhay. Doon lang ako sumasaya. Pag naramdaman ko yung power ng Holy Spirit sa pagsamba, doon lang. Paramdam mo naman sa amin. Gusto ko maramdaman, hindi ko na nararamdaman ng Holy Spirit eh. Wala na yung sigay na glory. Eh kanina, naranasan ko na naman. Nag-goosebump na naman ako eh. Ako, pag ako inikilabutan dito sa likod ko, hanggang sa bato, kilabot ng sarap eh. Nag-goosebump na naman ako. Eto, nagparamdam na, Lord, salamat ha. Maraming salamat. Kasi pag hindi ipaparamdam ng Diyos ang kanyang sigay na glory, wala, ikabod ang tawag doon. Walang presence of God. Nung araw, pag sumasamba ang Israel, alam niyo ba? Merong ipo-ipong apoy doon na nagbabagay sa kanila paggabi. Tapos yung sikay na glory, bumababa ulap. Ulap na bumababa sa kanila. Nararanasan nila ang glory of God. Kasi hindi pwede magpakita ang Diyos yung glory lang sa pamamagitan ng ulap. Ganon din tayo. Hindi pa natin pwedeng makita ang Diyos eh. Ang glory of God, binibigay muna niya sa Holy Spirit. Tayo yung anak ng Diyos, ipinararanas through the Holy Spirit. Eh wala ka dito. Kasi masubahin ka. Malas mo. Ayaw mo sumunod sa Diyos. Wala kang naranasan. Magiging questionable ka eh. Parang hindi ka totoo eh. Ayaw mo ng kabanalan. Ano ba yung kabanalan? Ang kautusan ni Kristo ay banal, mabuti at matuwid. So kapag sumusunod ka sa utos ni Kristo, banal ka. Eh sumuway ka eh. Paano ka mababanal? So hindi ka banal. Paano ka makakapatol sa langit? Basahin natin ha. Kasi ang basis natin, Word of God. Hebrews 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino may hindi makakakita sa Panginoon. So kung walang kabanalan, hindi mo muna makikita si Kristo. Kasi ang una mo makikita si Kristo sa rapture eh. Yun ang first resurrection. Excuse me. Tapos ipinamahalaan na ng Ama kay Kristo ang paghatol sa last judgment. Tapos pag naihulog na lahat sa impyerno, ang lahat na pupunta sa impyerno, si Satanas, yung 1/3 angels niya, lahat ng hindi sumasampalataya, gagawa ng bagong langit at bagong lupa sila, ang Diyos. Tapos bababa ang New Jerusalem, nandun ang Ama. Isusuko ni Kristo pag-ahari sa makikita na natin ng Diyos. So, basahin natin itong Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino may hindi nakakakita sa Panginoon. So, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos dyan. Hindi siya sinungaling. Pag hindi ka magpapakabanal-banal at susunod sa utos ng Diyos, hindi mo makikita ang bakit? Hindi wagas ang puso mo eh. Hindi pusila ang puso mo, peki ka. Kunwari ka, ba't ba tayo nangungonte?
Kayo, mga busilak puso nyo, nandito kayo eh. Ay yung iba, paano magiging busilak ang puso? Hindi ko sila hatulan nila ang kanilang sarili. Kasi ang hahatol sa iyo ang Diyos at ikaw sarili. Kaya sabi, hatulan ninyo ang inyong sarili para mailigtas kayo sa paghatol ng Diyos na gagawin. Ngayon pa lang, i-judge mo lang sarili mo. Ako ba'y totoo o hindi? Ako ba'y magpapakatotoo o hindi? Ako ba'y tanga? Napakatanga ko na ba? Ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng paraan. Ito, spoon, ang tawag doon? Feeding, spoon feeding. Para tayo mga baby, spoon feeding na nga ang ginagawa eh. Sinusubuan ka na nga ng alam nga naman ang Diyos pangumuya sa'yo, ikaw na mumuya. Sinubuan ka na nga, ipangumuya ko. Ano mumuya? Ikaw naman namumuyain mo naman yung pagkain. Lulunin mo yung pagkain ibinibigay para lumakas ka, tumibay ka. Kaya sabi pa nga ng Moses, pag-ingatan nyo yung katawan eh. Lalo mo pag-ingatan ng kaluluwa. Kasi yung katawan ko, hindi lang, pag-i-ehersisyo ng katawan, kaunting pakinabang. Pero ang pag-i-ehersisyo ng kabanalan, malaking pakinabang ngayon na sa darating. Ang bigyan mo ng atensyon, yung buhay na walang hanggan. Ano ba gusto mong makita? Face to face, yung apoy na hindi mamamatay? Tapos ang mukha mo, puno-puno ng uod na hindi rin namamatay? O buhay na walang hanggan? Hindi ka na mamamatay. Nasa yung glorified body ng Diyos. Ang nakakakita sa Diyos, yung mga anak ng Diyos, at yung mga anghel ng Diyos na hindi nagrebelde. Araw-araw nakikita nila ang mukha ng Ama. Sabi sa Matthew 18:10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakita ng palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. So maging katulad daw tayo ng bata para pumasok sa langit. Alam niyo ba yung bata, yung kanta ng asin? Masdan mo ang mga bata, sila ang tunay na pinagpala. Hindi mo ba nakikita ang takbo ng buhay nila? Sila yung talagang pinagpala. Kung hindi tayo magiging katulad ng bata, hindi tayo papasok sa langit. Ano yung bata? Malinis ang konsyensya. Kaya kasabi ko sa inyo, yung elementary natin, okay yun eh. Kasi malinis pa ang konsyensya. Pero pag nag-high school ka, medyo burado-burado na ng konti. Naku, pagdating sa college, wala na konsyensya. Nauubos na. Kaya habang bata tayo, alam niyo, niisip ko nga ko, paano kaya yung pagiging bata ulit? Kasi gusto ko maramdaman ulit yung paano ba ako humihinga ng bata. Kasi alam niyo, ang sekreto ng buhay is breathing. Ang gagawin mo lang naman humingi. Mabuhay ka lang. Hindi mo kailangan mag-isip na kung just breathe. Kita niyo yung mga halaman. Humihinga din yan, ano? Ang lahat ng hayop, humihinga din yan. Nakakita ka ba ng baboy na namroblema? Humihinga lang yun, tsaka kumakain. Eh tayo hindi, as time goes by, hindi na tayo marunong huminga. Yung bata marunong huminga. Sabi ko ba, turo mo nga sa akin kung paano paghinga ng bata. Ibalik mo ko doon sa pagiging, paano ba humihinga bata? Inaalala ko, humihinga ba? Kasi ang tunay na paghinga, pag nag-inhale, lalaki yung tiyan mo. Tapos pag nag-exhale, i-impes. Eh pag purbahan mo mag-breathing, hindi ka marunong. Inhale. Tignan mo kung lumalaki yan. Hindi. Kasi nasanay tayo mag-isip ng problema. Hindi tayo nakapokus sa buhay. Sa breathing. Kaya nga, binabalik ko ulit yun pag ako mahihiga sa gabi. Lord, sabi ko, turuan mo nga ako huminga. Hindi ako marunong huminga. Gusto ko makahinga ng tama. Kasi alam niyo ba ang sikreto ng lahat ng bagay sa paghinga? Pag marunong ka huminga, hindi ka magkakasakit. Kung may sakit ka na, gagaling ka. Kasi the body will heal itself. Ginawa ng Diyos na ang katawan natin, pagagalingin ng katawan natin. By faith, just believe that your body will heal your body. Ako yun lang ginagawa ko eh. Pinagtitiwalaan ko lang ang kagandahan loob ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, na my body will heal my body. Kasi ang dami ko nararamdaman sakit eh. From head to foot. Parang si Job. From head to foot.
Talagang napakahirap. Yung likod ko. Alam nyo, kaya ako bumalabag doon na nauna ang puso mo. Meron akong tama sa spinal cord talaga. Yung lumbar spine ko, saka cervical spine ko, mahina na. Meron akong neuropathy. Damaged nerves. Kaya dire-diretso ko sumubasog dun eh. Kaya hindi ko rin alam ba't mo nasubasog. Putok yung uso ko eh. Kasi may hawak pa akong Bible at saka hawak na, kaya sa hawak ko. Bigla na ko na lang narambatan, humataw yung mukha ko, biyak yung uso ko. Doon, kasi pag natungo na ako, hindi ko na makontrol yung likod ko. Kaya kita nyo, sinasabi na Diyos, bigkisan nyo inyong baywang. Pag matanda na, nakukuba na eh. Kahit dapat straight body lagi. Tignan niyo yung mga sanggol, walang ginawa kundi mag-stretching. Nag-iinat lagi yun, di ba? Nai-stretch yung spinal cord, kaya mabilis lumaki. Tayo, hindi na tayo nag-iinat yata eh. Ako, hindi ko na yata naalala, pag gumising ako, nag-iinat pa ba ako? Parang hindi na ako na lang nag-i-stretching ng sarili ko. Pero pag gising kasi ng bata, di ba? Sarap ng tulog, di ba? Sumisigaw pa, Tapos hindi i-stretch yung likod. Kaya ang mga bata, sabi, kung hindi ka sabi nito, hindi kayo magiging bata, hindi kayo pasok sa langit. Kasi ang bata, nabubuhay lang siya sa kanya, sa Diyos. Nakakita ba kayo batang nag-aaway? Tapos, maya-maya, di ba bati na? Pag-awayin mo yung kahit nga mag-ina eh. Mag-ama, mag-asawa, pag-awayin mo, isang taon na, hindi pa nagbabatian eh. Alam niyo ba yung niratrap doon sa bus? Nueva Ecija ba yun? Ang naging suspect yung anak. Binuin mo, papatayin mo yun. Hindi pa naman talaga proven yun, pero yun na yung suspect eh. Meron ng grudges eh, meron ng circumstantial evidence na magpapatunay na pwede. At saka nagsabi na yung killer eh. Nag-witness na. O, binuin mo yun. Ito yung huling araw, pinapatay ng anak ang ama, pinapatay ng ama ang mga anak. Nasa huling panahon na tayo na talagang magpapatayan mga kahit magkakadugo. Bakit? Magkakadugo lang yan eh. Pero kung kayo magkakaisa na spirit, lako, yan ang tunay na pagmamahalan. Walang yan eh. Walang bahid-dungis na pagmamahal ng isang Kristiyano. Tayong lahat, kailangan ng pag-ibig natin sa isa-isa. Walang dungis eh. Tunay tayong nag-iibigan para mapatunayan tayo nga ang mga alagad ni Kristo. Binibigyan ko kayo ng bagong utos. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang isang bagong utos. Kasi yung utos dati, love one another lang eh. Love yourself as you love your neighbor. Yun ang utos eh. Sabi ni Kristo, hindi, may bago. Love one another as I have loved you. Kasi yung love one another as I have loved you, wagas na puso yun. Kahit napakasama ng kapatid mong Kristiyano, hindi mo titignan na kasama, mahalin mo pa rin yun. Kahit ginawan ka ng kasamaan, mamahalin mo pa rin yun. Ganon si Kristo, namatay tayo nang tayo makasalanan pa. Ikaw ba, mamamatay sa kapatid mo habang makasalanan pa siya o gaganti ka? O ayaw mo sa kanya? Mamumuhi ka. So, kapag wala kang Holy Spirit, hindi mo magagawa lahat yan. Excuse me. Kung wala kang wagas na puso at hindi ka nagpapakabanal, hindi mo magagawa yan. Gawa yan ng Holy Spirit. Kaya yung mga Holy Spirit lang, yun lang ang papasok sa langit. Yung may Holy Spirit lang, yun lang ang pwedeng magpakabanal. At kaya ka binanal o justified ang Spirit mo, pinaupo sa langit, para magpakabanal-banal. Banal ka na eh. O magpakabanal-banal ka naman. Kasi nasa huling panahon, banal ka na nga, baka maging banal ka ba? Dapat banal, magpapakabanal. Hindi, banal, magpapakabanal-banal. Alam niyo ba yung banal? Yung mga dumi ng katawan. Nung araw, uso yun eh. Kukuha pa ng bato eh. Ipangihilog, gas-gas tuloy yung mga katawan eh. Pero makikita mo, may mga banal ba? Ang baho na pinag-uusapan natin, banal. Gusto ko lang makita sa inyo na kapag hindi ka nagpakabanal, magpapakabanal ka. It's either you are holy or you are evil. Wala kang choice, magpapakabanal-banal ka ba o hindi. Para mapatunayan mo yun sa sarili mo, judge yourself. Husgahan mo yung puso mo. Pagka hindi ka hinuhusgahan ng puso mo, okay yun. Hindi ka rin hinuhusgahan ng Diyos. Pero, pag hinuhusgahan ka ng puso mo, baka magsisi ka na. Kasi lalo kang hinuhusgahan ng Diyos. Yung puso't konsensya mo nga, nakakatulang ka eh. Sinasabi sa iyo ng konsensya mo, hindi ka naman sumusunod talaga, hindi ka lang sa ba. Worship nga, hindi ka nag-worship eh. Mula nung magkasuma, parang gusto ko na alisin yung sumap eh. Para mapatunayan kung pero hindi, yun ang training eh. Dito rin natin malalaman kung sino totoo. Habang may sumap,
Ang Diyos ang magsusum up sa iyo. Kung isusum up ka niya. O suma total, talo ka. Kinakailangan matutunan natin yung tunay na pagpapakabanal. Tunay na Kristiyano. Sabi nga hanggat hindi nyo nalampasan ang katuwiran ng mga Pariseo, hindi kayo papasok sa langit. Ano ba yung katuwiran ng Pariseo? Kunwari banal, may hawak pa ng Bible Ang dami pa ng Bible Hindi nga nabubuksan, kaya bago pa Kaya may Bible ko, puro scan statement. Yung New Testament ko, hiwa-hiwala yun Bala ko nung bumili ng Bible, ako, di, wag na, okay na, babasa ko pa naman okay pa to. Ito nga ang patunay na talagang lagi kong binabasa ito Sira-siraan puro scan statement. Hiwa-hiwalay na nga yung lahat James 1:18. John 1:18. Si Kristo pala nga nasa langit. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kailanman? Anytime. Ano ba yung anytime? Eh di lahat ng time. O ibig sabihin lahat ng time. Walang nakakita kailanman sa Diyos at anytime. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, ang buktong na anak lang ang nakakita sa Diyos. Wala pang nakakakita sa Diyos si Kristo. Ngayon tayo, maging anak ka rin ng Diyos, maging katulad ka rin ni Kristo. Kasi yun ang plano from the beginning. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago tinatagan sa libutan, upang tayo maging mga banal, katulad ni Kristong banal, at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Walang dungis, perfect sa harapan niya sa pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Ang sumusunod sa aking utos, ang umiibig sa akin, sabi ng Diyos. O sa harapan ng Diyos, kung tunay kang umiibig, susundin mo lahat ng utos. Pag may pinipili ka, makapili ka pa na. May bayong ka sa ulo. Nagtuturo ka ng dapat ang tuturo mo, patay ng hapon. Makapili ka, namimili ka. Pipili ka ba? Alam niyo ba yung Passover? Kasi sabi ng Diyos, papatayin na yung lahat ng firstborn ng Egypt Ngayon, para hindi madabay ang firstborn ng Israel, kailangan niya sacrifice na kordero. At ang kordero niyo si Kristo. Papatay kayo ng isang kordero, papahin niyo yung dugo sa ibabaw ng hamba, saka sa pintuan. Dadaan yung angel of death, yung destroyer. Pag may dugong nakita, lalampas, hindi mamamatay yung firstborn doon. Pero bago nyo gawin yan sa araw ng Passover na yon, pukunin nyo yung inihaw na kordero, may kasama mga bitter herbs. May ampalaya sa Bible, bitter herbs, ampalaya. Pero wala kang mababasa ampalaya. Ano ba yung bitter herbs? Ampalaya lang naman ang alam natin bitter herb. Meron malunggay. Mapait dito at maano. Pero yung ampalaya, sanay tayo dyan Anong daw gagawin sa ampalaya? Tsaka sa korderong inihaw? Sama-sama kayo lahat ng pamilya. At kung konti kayo, at wala, konti lang naman, isama niyo yung ibang pamilya para may makain din sila. Ang gagawin niyo bago dumating yung araw na yon, magbibigkis kayo ng baywang. Ibig sabihin ng baywang, sabi ko nga sa inyo, ang baywang ko mahina. Kaya ako na-aksidente, mahina baywang ko, yung spinal cord ko mahina. Kasi kapag may bigkis ka sa baywang mo, matatag ka, steady yung spinal cord mo. Kaya kita niyo yung mga sundalo, may mga sintron sila, belt of righteousness, meron silang mga breastplate sa dibdib, meron silang helmet, may espada sila, may sapatos sila. Kasi pag nabigkisan mo yung baywang mo, tumatatag ka sa pagtayo. Yun ang gusto ng Diyos doon. Bigkisan nyo yung baywang, matibay ka talaga mananampalataya. Kainin nyo ng mabilis yung kordero kasama bitter herbs. Huwag kang mamimili ng kakainin sa Bible. May mga bitter herbs dyan. Napakaraming karne dyan at saka mga bitter herbs. Ang hirap sundin. Pero kakainin mo madali yan para maligtas ka. Yun ang Passover, yun ang Pasko. Yun ang ibig sabihin ng Pasko. Passover. Ipinas-over ng Diyos ang lahat ng mga anak niya, hindi namatay ang firstborn. Ngayon, lahat ng firstborn ngayon, yun ang member ng iglesia. Para maging tunay kang Kristiyano, firstborn ka. At yung pagka-firstborn mo, tunay na pinagpala. Kasi nung araw, ang pinagpapala, firstborn. Kita mo si Jacob, kung mo alam ni Jacob yun
Si Isaw, hindi. Ang alam lang ni Isaw, mag-hunting ng kakainin eh. Kaya nga sa lentil siya nahulog eh. Sa ginisang, black beans. Pinagpalit yung birthright. Alam niya, si lang yan, nag-aalaga lang ng hayupan yan eh. Pastor si si Jacob eh. Pero kung mo alam niya, ang pinagpapala, yung firstborn. Sa umpisa pa lang, nagkaroon na siya ng chance eh. Nautakan niya si Isaw eh. Kaya nga supplanter ang tawag sa kanya, pumapalit siya eh. Siya yung second-born, first-born na. Sabi ni Isaw sa kanya, sarap ng niluluto mo, tol. Ang bango niya na. Sarap talaga yan, chef to eh. Baka pwede namang makainin mo ko niya, pagod ako eh. Oo, pakakainin kita, pagod ka nga eh. Pero sa isang kondisyon, ako first-born. Ako panganay. Ikaw ang bunso. Oo, yun lang pala eh. Aanin ko naman yan. Walang revelation si Isaw eh. O di, nakuha na niya. Yung tunay na, pagpapala na, yung pagpapatong na ng kamay, tinulungan na siya ng nanay niya. Si Rebecca yata, nanay mo. Ewan ko, basta yung nanay ni Jacob. Sabi na yung nanay ni Jacob, naku, maganda ka. Kasi matanda na ang tatay mo. Si Isaw nasa labas, nag-ahanting na ng baboy mo. Lulutuin na niya yung paborito ng tatay mo. Ang gagawin ko, ako magluluto ng paborito. Ngayon, pagpasok mo sa loob, kung mabalahibo, ang kamay at braso ni Isaw, isuot mo yung balahibo, mabalahibong yan. Para paghawak sa'yo ng ama mo, okay na, akala niya si Isaw ka, i-bless ka niya. O di ganun nga ginawa ni Jair. Sa madaling sabi, nakalusot sila mag-ina. Pero hindi, hindi kasalanan yun. Legal lahat yung ginawa nila eh. Nakuha na first time, nakuha na niya yung birth rate eh. So, okay na yun, may birth certificate na siya. Pinirmahan na nung tatay niya yung birth certificate niya, so, anak na siya talaga. O di nung mapatungan na ni Jacob, si Jacob ng pagpapala, na-receive niya, eto, dumarating ngayon si Isaw. Sabi niya, Ama, okay na po itong lutong paborito mong ulam. Pagpalain mo na po ako. Napagpala na kita. Nagpagpala niyo na ba ako? Naku, nagalit siya. Alam niya, si Jacob nga rin, naisahan na naman siya. Pero sa bandang huli, alam niyo, expected ni Jacob na papatayin siya, parurusahan siya ni Isaw. Pero kung nakipagbuno siya sa anghel eh. Naging wagas ang puso ni Jacob talaga na gusto niya talaga magpakabanal. Gusto niya maging pagpapala siya. Hindi niya binitawan yung anghel hanggang di siya pinagpapala. Ganon din tayo. Huwag kang papayag na hindi ka pagpalahin. Huwag kang papayag na huwag kang pumasok sa langit. Basta papasok ka. Gawin mo lahat ng pagpasok sa langit. Huwag kang maghinangan. Nandiyan ka na eh. Hamong gumraduate ka na. Kasi malapit na graduation, pa ba gagawin mo? Ano ba gagawin mo sa buhay mo? Ako, sabi ko nga sa inyo, ni sa guni-guni o sa panaginip, hindi ko akalain, tatayo ako dito at mag-preach eh. Alam ko, salbahe akong tao. Maliit pa akong bata. Kaya nga sabi sa Bible eh, Proverbs 21 something yun eh. Sa gawa ng bata, makikilala mo ang bata kung siya'y magiging matubido o masama. Pag tinignan mo yung yung biography ko, chikin mo yung biography ko, 6 years old, nagmamadyong na ako. 6 years old, nagkaka-recruit na ako. 7 years old, nag-hold up na ako ng grocery. Palaboy ako sa labas. Wala akong ginagalang kahit sino. Lolo ko, pinasusuntok ko lagi yun. Hanggang sa nag-college na, nag-high school na ako, 13 years old lang, umitit na ako ng marijuana. Pagdating ng 17 years old, nakulong ako sa krami. May kaso, RA 6421, illegal possession of dangerous drugs. Tapos noon, 17 years old, nandito rin, may sugalan ako dito, may kasino ko dito. Ano sa tingin nyo tatakbuhin ng tao ngayon? Saan papunta yun sa kundi sa impyerno, sa ospital, sementeryo, o mamamatay. Doon ang punta pagdating ko ng college, inisip ko paano magpayaman. Nakita ko assessor's office. Nandun ang ginto sa assessor's office. O di nakapasok ako sa assessor. 1 month pa lang, 50,000 na. Kung criminal mind ako, inisip ko, hahawakan ko sa ulo yung namin, assessor namin.
para magbigay sa akin monthly. Siya magtotong sa akin. Gagawa ko ng ano yun. Death threat. Yun na plano ko lahat. Eh di ganun. Hindi rin nangyari. Nasa height na ako ng success nun, ha? Talagang kaya ko na magpayaman, pero malakas yung call ni Lord sa akin, eh. Yung big time. Kasi gusto ko big time, eh. Big timer ako, eh. Alam niyo, nung bata ako, pag nagsusugal ako, todo lagi. Lahat ng pera ko, tinotodo ko sa pagsusugal ko. Kaya nung maging Kristyano ko, todo rin, pati pangarap, todo. Naglalaro kayo ng text, di ba? Pag naglalaro kayo ng text, tumasaya ka. Ako hindi, laging todo, pati pangarap. Hindi ako magtitira. Kahit yung giving of the best. Kabaras, alam niyo nung araw, pastor na ako. Sabi ko sa inyo, sina Delma, sina Edith, sina Per. O sino sa inyo walang giving of the best? Ako. O ito, giving of the best mo. Hindi ako natitira doon. Todo lahat ng pera ko sa giving of the best. Ibinigay naman ni Lord sa akin talagang the best. Puro the best. Ito, malapit na giving of the best natin. Alam ng Diyos kung the best ka eh. Talagang malinis ang puso mo, baliwala sa iyo pera. Ang gusto mo, manugod ang Diyos. Ako pa nga nagbibigay sa kanila ng pang-offering eh. Baka pagbigay lang sila eh. Useless naman ang pera, useless. Aanin mo yan. Naranasan. Bata nga ako, naranasan ko lahat yan eh. Kaya nga ang nanay ko nun eh. Sabi ng nanay ko, bakit ka ba mayroong pitaka, sintro na tsinela? Saan ka kumuha ang pera? Nagsinungaling ako. Sabi ko, hindi. Nagkaray ko sa hindi niya alam. Tinira ko yun sa grocery. 29 pesos lang no, 30 pesos lang yung binigay sa akin. Nilistahan yun sa grocery, bilhin mo to. Naikwento ko na to sa inyo eh. Pagdating sa bahay, nakita na nanay ko, kulang ng katol. Kulang ng 3 kahon ng katol. Sabi na nanay ko, bumalik ka nga doon, kulang itong nabili mo. Paano ka babalik doon? Eh, hinoldan mo na, babalik ka pa. Eh di umarte ko, umiyak ako pero walang luha. Umarte ko, kayo naman, ang batang-bata ko, ang lit-lit ko, anong malay ko dyan? Ako ba inuut? Kayo yung malaki, dapat kayo gumawa niya. Sige nga ako na bukas pupunta doon. O di nakalusot. Kinabukasan nga, ayun, mabili kong pitaka, sintron, tsinelas. Sabi na nanay ko, ba't ka meron yan? Hindi naman kita binigyan ng pera. Ganun nga ang problema sa mga magulang nung araw. Pahihirapan ka na, wala kang perang ibibigay. Biruin mo, pagpupunuin ka ng drum, mag-ano ka doon, ha? Ang tawag doon, binobomba? Poso. Bobomba ka ng poso, pupunuin mo yung drum. Ay, bali ba eh, sabi ko, baka pwede isang gitli na lang. Ang liit ko naman eh. Sabi na nanay, sige, isang gitli na lang araw-araw. Araw-araw ka magpupuno ng isang gitli. Tapos hindi ka bibigyan kahit 25 centimos. Ano gagawin mo sa buhay mo? Para magkapera ako, naisip ko magsugal. O hindi na, hanggang sanay ako, dami kong pera, bata pa lang ako. Hanggang high school, hanggang ang dami kong pera lagi. Lahat ng sugal, alam ko. Barkada, alam ko. Lahat ng vices, alam ko. Ang hindi ko lang kayang gawin, yung pumatay. Kasi basta gulay ako dito, dami ko nakakasuntukan. Kilala nila ako dito. Kaya si Dodge, kung kilala niyo yung dating member ko dyan, sasabihin, Dodge, ba't ka nagpapakaloko dyan kay bro? Niloloko ka niyan, swindler lang eh. Wala man niniwala sa akin na ako totoong nagbago. Kasi siyempre, kababayan mo yan, kababaryo. Wala man niniwala sa akin dito. No prophet is accepted in his own barangay. Ang isang propeta, hindi tinatanggap sa sarili niya sa barangay. Hindi ako tinatanggap dito. At tumatanggap na sa akin dito, yung hindi ko kabat, taga-barangay. Pero meron dito taga-barangay na gawa, sinuguan na yun, si Ray. Sina Evelyn, ayan ang bagas naman mananampalata. Meron din dito, kaso tumalikod na eh. Kasabi din eh, sayang nyo si Jun, okay pa naman sa akin. Meron din dito, isa yung pulis, nag-rebelde rin, taga rito rin yun. Sino ba taga rito? Wala na, yun lang. Meron din yung taga rito, ano ko pa, kaso wala talagang hindi siya sa Diyos eh. Dito. Hindi ko na sasabihin dito. Ingunguso ko na. Ano na lang ako, makapiye, may bayong. Tuturo ko na. Pero hindi ako nag-go-grow. Talaga hindi ka mag-go-grow dahil nagpapagrow ang Diyos. Wala yung nagdidilig o nagbubungkal ng lupa. Yung nagpapalago at ang Diyos ang nagpapalago. Para ka lumago, lumapit ka sa Diyos. If you are I am the vine, you are the branches. And if you are with me, lalago ka. Mamumulaklak ka. Pero pag hiwalay ka sa akin, matutuyot ka.
Wala kang magagawa. Wala kang magagawa pag hiwalay ka sa Diyos. Kaya minsan ko lang natutunan ng pananampalataya, hindi ko ito bibitawan. Pinagpalit ko na nga milyon-milyon dito eh. Sakripisyo na lang araw-araw. Alam niyo ba, ang hirap-hirap maghintay? Naluluma na yung mga baraha ko, kakasolitaryo ko. Ginawa ko, bumili ko 3. Pag naluma, may 2 pa ako reserve. Kasi wala akong mapaglibangan eh. Alam niyo, naglalakad ako sa paligid lang ng lamesa namin. Kasi kinakailangan lagi kang exercise katulad nito eh. Ayan, buti na lang, okay din ang faith nito eh. Alam niyo, kailangan ng katawan ng tao laging gumagalaw. Lalo na kung diabetic ka pa, high blood ka. Para mag-circulate yung dugo. Usually kasi, ang dugo natin, ang utak natin nasa taas eh. So against the gravity. Paano aakyat ngayon yung dugo sa utak mo kung high blood ka at diabetes? Nagbabara sa ugat yun. Eh kung hindi ka pa nag-exercise, mamamatay ka kaagad. Eh para makapag-exercise ako, iikot ako doon sa lamesa, nahihino na ako, kaiikot sa lamesa. Tuwing umaga lang ako nakapag-exercise sa labas, 10 minutes lang, bitin pa. Ay, ang ginagawa ko, lalilain ko si John. Galing ka, bilyar tayo. Punta, hapon, nag-bilyar kami doon sa sa Eastwood. Chibog muna kami sa Masarap ang chibog doon sa dampa eh. Sarap eh. Nabusog ako ng tuhod. Tapos bilyar kami, napagod na ako, wala tayo. At least nakapaglakad-lakad, yung nagiging busy ka. Kahit pumunta ka sa mall, mag-ikot-ikot ka lang sa Mega Mall. Basta't naglalakad-lakad ka lang. Maganda sana kung may dagat nga dito o bundok eh. Eh, ang problema hindi, polluted itong lugar natin, wala eh. Wala kang mapupuntahan. Ang napupuntahan ko lang pag umaga, doon sa labas, magbibilad sa araw. Kasi yung araw doon sa lugar ko, wala eh. Nagtatago eh. Doon lang sa labas. Naahabulin ko ba yung sikat ng araw? Malaking bagay yung magpasikat ka sa araw kahit 10 minutes lang. Kahit anong oras. Basta masikatan ka ng araw, hindi ka naman magbibilad eh. Baka magkaroon ka ng cancer of the skin pag nagbilad ka ng todo. 10 minutes, okay na yun. Ang dami ng vitamin D nun. No? Kasi kailangan natin ng vitamina para sa buto yun, sa lahat-lahat, sa calcium, sa paglaki natin, sa pagtanda. Buti ito si Tisha, panay din ang exercise eh. No? Ay buti, masunuri ka rin sa Diyos, okay na yan. Kasi kung ikaw naman eh, talagang kinakarir mo yung physical exercise, ay ikarir mo rin ng spiritual exercise. Lamangan mo pa yung spiritual at malalamangan mo yan. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Madali lang naman eh. Yung payag ka lang. Kasi kung hindi ka payag, ang daming dahilan eh. Ang daming idadahilan eh. Ang layo-layo kasi ng palate eh. Dito na lang sa sumap. Ganun din naman eh. Nakaka-worship naman. Nakaka-worship ka ba talaga sa espiritu ka? Totoo? Nawa-worship. Naranasan mo ba si kahit na glory dyan? Naramdaman mo ba Holy Spirit sa sumap? Nakarinig ka ba ng preaching talaga? Na dapat tumago sa puso mo? Nasaktan ka ba? Nangunsiyensya ka ba? O hindi ka na nangungunsiyensya? Baka Hebrews 13:5 ka na. At 2 Timothy pala, 2 Corinthians 13:5 pala. Tingnan natin mabuti. Kasi wag mo sisiya sa atin yung iba. Kaya lang ako nag-preach dito, hindi ko naman kayo nakatulong kahit sino ka eh. Ngayon, kapag tinatamaan ka, di bato-bato sa langit, magkabukol ka sana. Eto sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, ano ba yung pananampalataya? Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman, ay pananampalataya kay Kristo Jesus na umibig sa at namatay siya para sa akin. Yun ang faith. Si Kristo, susundin mo lahat ng utos. Yun ang faith. Hindi pwedeng iba-iba ang faith. Iisa lang ang faith. And faith is in Jesus Christ. And Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by Jesus Christ. Superlative degree, except. Maliban, si Kristo lang ang daan. Hindi si Muhammad, hindi si Gautama Buddha, hindi si Confucius, hindi si Bahay, hindi si Zoroaster, hindi si Tao. Si Jesus Christ. Kaya kung mapapasin nyo, lahat ng religion, puro Diyos lang na amay. Walang anak. Pero sa tunay na Kristiyanismo, may ama, may anak.
Kasi ang Ama natin, siya yung magmumultiply siya. Kaya yung unang inanak na si Kristo, para si Kristo mag-multiply. At nag-multiply nga nung bumaba, 12 apostol agad eh. Tapos gusto niya, buong Israel maligtas din eh. Matitigas ang mukha, di pinahibayaan muna. Humirang ng mga hentil na apostol, si Pablo hinira para sa hentil. Si Brother Manny para sa hentil. Para na sa mapuntahan yung hindi lang Israel, puro hentil. Nasa times of the Gentiles na tayo, pinubulo na biglang ng hentil. Pagdating ng millennium period, lahat na ng citizen, lahat ng nasyon na, kahit saan ka pa, kailangan maligtas ka. Ipipreach na yung gospel to all the world. And then the end shall come. So siguro mga yan, mga 2,000 plus yan. Bali 3,000 plus kasi 1,000 taon pa eh. 2024, 3,024 plus 7, 3,031. Talagay mo ilang taon na lang kaya na-rapture na. Sana mamaya na. Hindi, wag mo na. Ang daming wala eh. Ang daming maiiwan. Hindi na. Sige Lord. Sa ibang araw na. Baka magsisi sila. Subukin nyo ang inyong sarili. Test yourself. Subukin mo. Ako ba'y okay ba ako? Magsalamin ka. Di ba parang gusto mong makita mukha mo, magsasalamin ka? Titignan mo yung ano mo. Yung mata mo. Ano ba yung mata ko? Yung kilay ko, yung buho ko, nakuubos na. Pumuputi na. Yung ngipin ko, nalalagas na. May bigote ba ako? Sidebar, wala akong sidebar. Sino, ano ang salamin natin para makapagsalamin ka? Word of God. Ipantay mo sa Word of God ang sarili mo. Pag sinubukan mo ang sarili mo, ipantay mo kay Kristo. Katulad na ba ako ni Kristo? Ako na ba'y salita na naging tao? Kasi Jesus Christ is the Word of God, become flesh. Jesus become flesh. Ang salita, naging tao. So, ganun din tayo. Tayo, baligtad naman ang tao, magiging Diyos naman tayo. Baligtad si Kristo ang Diyos, naging tao. Tayong tao, kailangan maging katulad ng Diyos. Kaya kailangan i-born in the Spirit, maging katulad ni Kristo. Kasi sa pamamagitan ng isang tao, nagkasala, nahawa sanlibutan sa isang kasalanan ni Adan. At sa pamamagitan naman ng isang tao, napagpala ang lahat at na-justify sa pamamagitan ni Kristo. At binigyan ng regalong eternal na buhay at sasampalataya. So, pero kailangan, magpakabanal ka. Sumunod ka sa lahat, magsakripisyo ka. Wala kang kasakra-sakripisyo at gusto mo pumunta pa sa langit. Hindi ka nga naghihirap ng pagsunod eh. Si Jesus Christ din, gusto pang ayawan, di ba? Si Kristo na yun. Di ba? Nag-prayer siya sa Garden of Gethsemane, pinakita ng Ama sa kanya, lahat ng mangyayari sa kanya. Ano sabi niya? Ama, pwede ba hindi ko inuman itong cup ng suffering na ito? Pwede ba huwag? Kasi napakahirap ng dadaanan niya eh. Pero hindi. Not my will, but your will be done. So sabi ni Kristo, hindi yung kalooban ko. Ang kalooban ng Ama nandun sa akin. Consumatomes. Natapos niya. Kaya nga sabi niya kay Judas, di ba? O gawin mo naman, dali. Yung gagawin mo, para tapos na. Kasi sabi ni Pedro eh. Kasi sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Sabi ni Pedro, tinabik si John the Beloved. Tanong mo nga sa Panginoon, sino yun? Sino yung magkakanulo sa kanya? Eh, tinanong ni John, sabi ni Kristo, isasawsaw ko yung tinapay sa alak. Pag sinawsaw ko yung pagbigyan ko, yun na magkakanulo. Ibinigay kay Judas, di alam ni Pedro si Judas. Kano dyan. Pagkatapos kumain ni Judas, pumasok na si Satanas. Binilisan na rin ni Satanas. Akala ni Satanas makakaisa siya. Akala niya, pag napatay niya si Kristo, nanalo siya. Ang hindi niya alam, yung pagkapatay kay Kristo, yung nakatalunan niya. Nung bata, pinapatay niya, hindi pa pwede. Hindi pa pwede ipako sa krus yun eh. Ipapako mo ba ang 6 years old sa krus? Walang gagawin yun eh, mag-uumiyak lang yun doon. Pero nung panahon na, para ipako si Kristo sa krus at kunin ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, mamamatay siya para sa kasalanan ng lahat. At muling mabubuhay after 3 days. O nag-consumatomes na. Umakyat na siya sa langit, nakita niya ang Diyos. Naupo siya sa kanang trono. Kaya nga nakita ni Stephen, di ba? Kasi pinapatay si Stephen eh.
Stoned to death siya ng mga Pariseo. Bakit? Nasasaktan yung Pariseo. Totoo sinasabi ni Stephen eh. Talagang hindi sila totoo mananampalataya. Puro peki sila, hypocrite sila lahat. Tapos habang binabato, hindi naramdaman ni Stephen yung kamatayan niya eh. Binabato siya. Sabi niya, nabuksan ang langit. Nakita ko ang Panginoong Jesus sa kanang trono at tumayo at dumungaw. Dinungaw siya. Naku, lalong nag-aaling. Nandun si Pablo. Ibinigay nga yung damit ni Stephen kay Pablo sa paanan ni Pablo eh. Nung pala may calling si Pablo. Si Pablo, persecutor yan ng the way. Pinapatay niya mga Kristiyano ng araw. Pero may calling pala si Pablo. Calling pala niya sa Gentiles. Parang ako. Kalaban ako ng mga Kristiyano ng araw eh. Niloloko ko lahat yun. Nung pala ako, parang si Pablo, ako pala yung magiging Kristiyano. Pinipersecute sila, bandang uli, ako pala ay pay-pursue. The hunter becomes the hunted. Ako yung hunter, naging hunted. Ako na pinipersecute. Kung mo natutunan ko na, kung ano pagiging Kristiyano, i-persecute nyo ba ako? Kahit saksakan nyo ako ng corona, paluin ako ng 30 siyang, bumuhat ako ng useless yan. Kasi ang tinitignan ko, yung buhay na walang hanggan. Si Moses, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo na, napakaraming ginto ng Egypt. Ito niyo yung mga mami. Naniniwala sila na after that, mabubuhay sila, nagbabaon din ng mga ginto. O ano-ano. Ano sabi ng Bible? At tinitignan ni Moses yung gantimpala darating eh. Hindi niya tinignan yung kayamanan sa lupa. Hindi rin bilyonaryo ka. Naranasan mo lahat ng bisyo. Anak ng paraon to eh. Hindi malayaw to. Pero ang pinili niya maghirap kasama ng bayan ng Diyos. Kasi ang tinitingnan niyang gantimpala, buhay na walang hanggan. Ganon din tayo. Nung araw, gusto ko magpayaman lang eh, mag-anak ng marami, maging si Solomon. Pero nabura na lahat yun eh. Nung nasa height na ako ng success, kaya ko na magpayaman. Doon pinakita ng Diyos sa akin na useless lahat yung kayamanan. Hindi yan na magpapaligaya sa iyo. Hanapin mo yung kaligayahan mo at Diyos lang yun. Kaya nga sabi ni Sampaguita, nalaman ko na ang damdamin ko ay ang pag-ibig sa Diyos lamang. Dati-rati, ang pag-ibig ay, ngayon di ba na eh? Si Asin naman, sabi niya, ang tunay na pinagpala, bata. So maging bata tayo sa puso. Huwag bata sa isip ha. Kasi yung bata sa isip, ano yun eh? Lagi napapaluin. Yung bata sa kalooban, malinis na konsyensya, malinis na puso. At hindi nagtatanim ng galit. Kapag nagkaroon ako ng grudges, bati agad. Tapos ang gagawin pa ng nanay, nagbati na, sasabihin, layuan mo nga yan, salbahe yan eh. Sasabihin siguro naman, ikaw nga salbahe. Pinaglalayo mo kami ng kaibigan ko. Kasi ang bata, maging malinis ang konsensya natin, makikita natin ng Diyos. Sabi sa John 5:37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man nyo nakita ang kanyang anyo. Ni tinig ng Ama, hindi narinig anyo, si Kristo lang. Si Kristo lang ang nakakarinig sa tinig ng Ama. At tayo, sabi yung nakarinig sa Ama at natuto, ibinibigay kay Kristo. Kaya lahat tayo ngayon, kung tunay kang Kristiyano, narinig mo yung Ama, ibinigay ka kay Kristo, nasa iglesia ka ngayon, ang ulo si Kristo. Ngayon, kung tunay na si Kristo, ang ulo mo, magpakabanal-banal ka. Sabi sa John 15:16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kanyang inihalalo upang kayo'y magsilaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga. Upang ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan na ibigay sa inyo, manatili ang inyong bunga. So kapag nakakapit ka sa Diyos, siya yung He is the vine, you are the branches, magbubunga ka ng malago. Yung dugong nananalaytay kay Kristo, yung dugong nananalaytay sa yung sustansyang nananalaytay sa puno, nananalaytay sa iyo, nakasakit, nakakapit ka, sanga ka kasi. Lalago kayo ngayon, magbubunga. Pero yung sanga, na kunwari lang nakakabit sa puno. Nakakikita na ba kayo nun? Kahit simpleng halaman.
May makikita ka nakatayo, di ba? Makikita mo, tatanggalin mo na lang yung sanga dahil tuyot na. Wala nakukuha sustansya yun. Bakit? Suwail yun eh. Kunwari lang nakakabit yun sa katawan, pero hindi. Sugo ni Satanas yun. Di ba sabi, bakit meron mga damong tumubo? Kasi ginawa yan ng kalaban eh. Tahimik siyang naghasik ng damo kasama ng mga Kristiyano. Pero sabi ng Diyos, huwag mong bunutin. Hayaan mo lumaki pareho kasi sa bandang huli lalabas ang tunay. Katulad ngayon, lumalabas na ang tunay, patapos na eh. Yung tunay na mga Kristiyano, magpapakabanal-banal. Pero yung hindi magpapakabanal-banal. 2011, Revelation 2011. 22:11-12. Ang liko ay magpapakaliko-liko pa. At ang marumi, magpapakarumi-rumi pa. Ano ba yung marumi? Si Satanas lang naman ang marumi. Yung liko, di si Satanas. Sino yung mga magpapaliko-liko? Di mga anak ng demonyo. Pag anak ka ng demonyo, hindi ka anak ng Diyos. Ano gagawin mo? Papakasama-sama ka. At ang matuwid, sino ba ang matuwid? Si Kristo. Anak ng Diyos. Ikaw, ano ka ba? Anak ng Diyos. Di matuwid ka. Banal ka at mabuti. Dahil sumusunod ka sa utos ni Kristo, ay magpapakabanal-banal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang siya'y bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ginawa mo. Hindi sa ginawa ng iba. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, kaya naman hindi kasi ako nakapag-worship. Kasi ginulo ko nung nanay ko eh. Kaya naman di ako nakapag-igaputan to. Inutangan ako nung kapitbahay ko eh. Wala kang pwedeng i-reason, hindi ka sumusunod eh. Sumunod ka. Magkaroon ka ng paghahain ng sakripisyo. Magpakabanal-banal ka. Hayaan mo sila. Ayaw nila, hindi ikaw. Kasi hahatulan ka sa ginawa mo. Halimbawa, ginawa ka ng masama. Tapos ginawan mo din ng masama yung iba. Sasabihin mo, Lord, kaya alam naman kung ginawan masama yun, ginawan ako ng masama eh. Hindi tatanggapin ng Diyos at tinanggap pa ng Diyos ang katuwiran ni Eva, tsaka ni Adan. Nagkatuwiran eh. Ano sabi ni Eva? Kasi yung ahas kasi, niloko ko, nagoyo ako eh. Sabi naman ni Adan, kasi yung babae, pinakain ako eh. Ang dami sinisisi. Hindi man lang sinabing may yakulpa, ako may kasalanan. Dapat ikaw. Ba't mo sisisihin yung ba't ka nagpa-agat? Ba't ka pumayag? At sa babae, ba't ka pumayag yung mga under Bisaya? Hindi nyo napapansin, kinuha si Eva sa tagiliran, sa ribs. Hindi siya kinuha sa ulo o sa paa. Hindi siya kinuha sa ulo para mamuno sa lalaki. Hindi rin siya kinuha sa paa para tapakan ng lalaki. Bakit? Kinuha siya sa sa tadyang, pair. Parehas lang. Respecting one another. Kaya ang mag-asawa, love your wife as Jesus loves you. Woman, respect your husband. Pantay lang sila halos. Pero ang pinuno, si Adan. Kasi kinuha ka lang eh. You are created. Tingnan nyo ang tao nilikha sa alikabok. Di ba? Si Eva nilikha sa pamamagitan ni Adan. Bones of my bones, blood of my blood. Flesh of my flesh. Nilikha ng Diyos si Eva sa pamamagitan ng operasyon. Ang unang surgeon, ang ama eh. Inoperahan niya, pinatulog ng mahimbing, inoperahan. Kinuha yung tadyang, tapos itinabi. Tapos lumikha ng babae. Yun na. Yun na istorya, no? Kaya lahat kayo mga babae, pasakop sa inyo yung mga asawa sa lahat ng bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Amen.